Okay, hindi ito punto por punto, ano? Gusto ko lang gumawa ng history in my life. Saan ba ako nagsimula? Paano ba ako dumating dito sa punto na ito? Mula bata hanggang ngayon. Yun yung i-picture ko ngayon. Ako ay pinanganak ng March 26, 1960, Aris, sa Barangay Darugao, Upi, Maguindanao, na kung saan ang aking mga magulang ay taga Haro Leyte, taga Haro Leyte yung aking mga magulang. Sa panahon yata ng pangako ni Pangulong Marcos na maraming lupa na ipinamimigay sa Mindanao. Kaya naisipan ng mga magulang ko na mamahay doon sa Maguindanao. So doon ako pinanganak. So patuloy tayo. So sa edad kong 5 taon ata, nawalan ako ng ama sa kadahilanan na kasi yung panganay namin na kapatid may kaaway, pero dahil nga hindi nakaganti yung kaaway ng aking kuya, sa tatay ko gumanti sa simbahan pa. So 5 taon pa lang nawala na ang aking mga magulang, ang aking ama. So therefore, ang buhay namin wala nang direction. Kasi ang panganay namin that time, maybe 17 years old pa lang. So wala talaga magkukumpas sa amin. Yung nanay ko naman ay hindi niya rin kayang ipatakbo ang aming mga sakahin. So madalit salita, napunta ako ng Barangay Nalcan, nag-aral ako ng grade 1. Grade 2 kasi grade 1 ako sa Barangay Kabakaba, Sa grade 2 ko sa Barangay Nalcan, kung saan tabi ng dagat 'yon. Na kung saan 2 barangay pa dadaanan namin bago makarating kami sa isang school sa Barangay Tubuan. Alam niyo ba ang buhay namin noon? Ang buhay ko, matinding lakaran namin yon. Okay? Pag high tide, sa bundok kami dumadaan. Pag low tide, nasa tabing dagat kami dumadaan. So, ganun ang buhay namin sa almost 1 year. Pero dahil nga sa napalayo kami, yung aming pangatlong kapatid na si Domingo Mitran, na mga that time siguro siya mga pa lang mga 14 years old, kinuha niya kami sa Noro Upi, at doon ako nag grade 3 hanggang mag-graduate ng high school. Nung high school na ako, grade 6, nung grade 6 ako, mayroon na padpad sa amin na mga sundalo, isang team ng Special Forces, Team Terreopers, headed by ni Master Sergeant Roberts, at dumating ang officer namin, si then Second Lieutenant Virgilio Yalong. So madalit salita na 1974 yun, 1973 sila dumating, October or November dumating sila. Ako naman, dahil kasabikan sa sundalo, alalay ng mga sundalo ako sa edad kong 13 anyos. So kung anong training ng mga sisti, pinagdaanan ko. So yun ang pinagdaanan ko. Tapos natapos ang high school, July yun, mga enrollment na ng first year high school. July yun, may sumulat sa amin na mga rebelde na susulat sila by 3 days yun magmula 20 to 23 lulusobin ang aming detachment. Yung pala, yung 3 araw na yun ay preparasyon nila na magpupisto sa mga bayan-bayan, sa mga kakampi nilang lugar na pwede sila magtago sa loob ng bayan ng Upi, Maguindanao. So sa 24 sila nag-atake, na kung saan i-shortcut ko lang sa kako na i-detalye. Ang labanan na yon umabot sa 3 araw, 3 gabi. Bali 15 lang kami, 15 ang sundalo, 2 CSDF at isa ako
isang CSDF, isang Boy Scout ako ngayon sa edad kong 14 na ako that time noong July, ano. So sa labanang iyon, sa 3 araw 3 gabi na wala kaming tulog, isang beses lang kami nakakain, puro tubig na lang aming kain, or mga biskwit, kasi akong gumagapang ng biskwit sa mga tindahan nun. Nililista ko pa, ito ang nakuha namin, ganyan-ganyan. Nung bandang huli, nakita kami ng mayor, bakit hindi mo na lang kinuha lahat? Yung pala, hindi niya rin napakinabangan. Pero nilista ko lahat yung mga kinuha namin, mga pagkain, biskwit, saka sardinas. Ngayon, yung labanan ng 3 araw, 3 gabi na wala kaming tulog, ang resulta ng labanan noon ay humigit kumulang 75 na namatay na rebelde, 150 na wounded, ano. Isa lang ang wounded namin noon, si Den PFC Remio Antonio. Body ko pa yun, siya ang body ko. Nagkakalabitan lang kami, oy, ako muna magising, oy, tulog ka muna, ako muna gising. Gano'n lang, kalabitan kami sa loob ng 3 gabi. Ano, kalabitan lang kami ni Kuya Antonio noon. Kasi ako ang kabady niya. Kasi lahat kami may kanya-kanyang focus. Dito ka lang, diyan ka lang. Kung may gumalaw, bira. Pag mayroong naramdaman, bira. Gano'n lang ang technique namin. Hindi kami putok ng putok. Sila putok ng putok. Eh, nakikita namin tuloy kung nasaan sila. But yung masinggan namin, ano, talagang pumuputok talaga lagi yon. Pero sa sunod kong kwento, sa sunod kwento kung bakit ako ang unang nagpaputok ng masinggan, kasi ang mga sundalo nasa taas na ng detachment. Ako na lang nasa baba. Kasi that time, nung gabi, ako lang tulog kasi ayaw nila ako ipagwardya kasi bata pa ako. Pero nung pinababang masinggan, ako lang mag-isa sa baba. Ay, may body pala ako si SDF, ano. So, ganon. Itutuloy ko yung kwento na yon. Kung paano nangyari, paano namin natagalan 3 araw, 3 gabi ng kalaban namin, humigit kumulang 400. So, doon natin itutuloy yung bakit namin nakayanan ang 400 rebels na kami ay 17 lang at wala pang namatay sa amin, sa kanila daan-daan. Pero although mayroon kaming kasama dyan, pero hindi nakakalapit. Aeroplano lang, jet fighter at saka chopper. Yun lang yung reinforcement namin sa araw. Pero sa gabi kami na lang, kanya-kanyang gapangan. But susunod na kwento ko noon, i-detalye natin paano ang mga defensive namin, paano namin ginawa ang laban. Salamat. Itutuloy.